Kumusta po sa lahat ng ating mga kamag-aaral ng salita ng Diyos? Ang inyo pong lingkod, Jonathan Orellasa, ay nagpapasalamat sa inyong lahat at lalo tigit sa nagbibigay ng papuri sa Diyos sapagkat sa oras pong ito ay meron na po tayong 100 videos na nagawa simula po ng ating ilunsad ang social media platform na ito, Maniwala. Meron po tayong, actually this is our 101st video, online teaching video na ating pong ginawa at sinikap na maitaguyod upang ang maraming mga tao ay makapaniwala o maniwala kay Jesus at makakilala kay Jesus. At ang mga dati ng mananampalataya naman ay tumibay sa kanilang relasyon sa Panginoon at patuloy na matuto sa mga katuruan ng Biblia. Kaya purihin po ang Diyos sapagkat narating na po ng Maniwala online teaching videos ang 100 videos na makakatulong sa mga iglesia lokal, makakatulong para patuloy nating ma-educate sa basic doctrines, sa basic teachings po ng Scripture ang bawat isa na nagnanais pang matuto at mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta naman po ang mga kasalan sa inyong mga lugar? Marahil siguro naitanong niyo, bakit naman po kasalan agad ang ating pag-uusapan ngayon? Alam po niyo, kapag buwan ng June, kagaya po natin ngayon, ay marami pong mga tao ang nagpapakasal. For some reason, June is known as the wedding month. Kaya ko po nabanggit ang kasalan ay sa ating pong series na ito na ating sisimulan ngayong unang linggo ng June ay we will be talking about the story of Ruth. And we will attempt to look at the shortest love story ever told. And yet there's so much we can learn from this book, from this story about love, loyalty, and liberation or salvation. Ang aklat po ng Ruth or the story of Ruth happened when it was yet the judges ruling the nation of Israel. Panahon pa po ng mga hukom. The book or the book of Ruth, the story of Ruth, is found between the books of Judges, where the judges ruled, and First Samuel, when the prophet Samuel anointed the first king of Israel. Makikita po niya natin yan sa First Samuel chapters 8 and 9. Kaya noon po nangyari ang story of Ruth between the book of Judges and First Samuel. Now, between the book of Judges and Ruth, ang sabi po ng ilang mga Hebrew scholars, and they noticed this, that there was no stopping, there was no pause in the Hebrew language. Hindi raw po naglagay ng period doon po sa last verse ng Judges at doon at nagpatuloy po sa aklat ng Ruth chapter 1 verse 1. And so the last sentence in the book of Judges says sa ating pong Tagalog, mga hukom 21:25, ng mga araw na iyo'y walang hari sa Israel, ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang sariling mga mata. Whereas po doon sa Ruth chapter 1 verse 1 ay sinabing, at nangyari ng mga karawan ng humatol ang mga hukom na nagkagutom sa lupain. At isang lalaking taga Bethlehem, Huda ay yumaong nakipamayan sa lupain ng Moab. Siya at ang kanyang asawa at ang kaniyang 2 anak na lalaki. There is always a consequence to man's disobedience to God. Laging mayroong bayad ang pagsuway ng tao sa Diyos. Notice the last phrase in Judges 21:25. Ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ano po ang representasyon? What are the current representations of this? Kagaya ng ating binasa na ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang
sariling mga mata. Ano po yung mga pangkasalukuyang representasyon po ng ganitong mga bagay? Well, ang isa po ay relativism. Sa ideya po at filosofiya ng relativism, there is no such thing as absolute truth. Sabi nga po sa kanilang mga tila pananalita ay whatever might be true in Jerusalem is not necessarily true in Rome. Sa isang bayang banal, ang totoo ay maaaring hindi totoo sa isang bayan o lugar ng mga Hintil. Ang maaaring totoo sa iyo ay hindi totoo sa akin at ang totoo sa akin ay maaaring hindi totoo sa iyo. Relativism. Ginagawa ng tao ang mabuti ayon sa kanyang sarili mga mata. Isa pa pong representation ay tinatawag nating antinomianism. Ito naman po ay ideya na nagsasabing the rejection of laws and against any moral or religious standards. Rejection of laws against any moral or religious standards. Na tila sinasabi ng pananaw na ito, antinomianism, na I am free to do whatever I want as long as I do things in and with love. Malaya kong gawin ang lahat ng mga bagay hanggat ito'y ginagawa ko sa at ng may pag-ibig. Isa pa pong current representation po ng mga tao doon po sa tinukoy sa Judges 21:25 ay yung hedonism. Ginagawa ng tao ang mabuti ayon sa kanyang sarili mga mata. Because hedonism is pleasure is the end of everything. Ang pinakamalaga sa buhay ay yung kaligayahan, yung pleasure. At para po sa kanila, kanilang pananaw, my way is to maximize pleasure and minimize pain. Palakihin ang pleasure, palawakin ang pleasure, at paliitin ang anumang sakit o hirap. Kaya ganito nga po ang nangyayari, kalalagayan sa panahon ng mga hukom at ang kalalagayan ng puso ng mga tao. Sabi po sa isang translation, New International Version ng Judges 21:25, in those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. Now, lagi pong may bayad ang pagsaway o pagsuway ng tao sa Diyos. This is exactly what happens here sa ating pupuntahan sa aklat ng Ruth o sa kwento ni Ruth. Disobedience followed by a famine in the land. At ito po naman maliwanag na sinabi mga kapatid sa Deuteronomy 11:16 at 17. Ang sabi po ay ganito, be careful or you will be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them. Then the Lord's anger will burn against you, and he will shut up the heavens so that it will not rain, and the ground will yield no produce, and you will soon perish from the good land the Lord is giving you. Mga kapatid, maliwanag ang sinabi po ng Hukom 21:25. Ginagawa ng bawat isa matuwid sa kanyang sariling mga mata. And then what follows is Ruth chapter 1:1. At nangyari ng mga kaarawan nang humatol ang mga hukom na nagkagutom sa lupain. Kapag ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang sariling mga mata, the consequence is clear. And it was so clear among them, nagkagutom sa lupain. Ruth, kabanatang 1, talatang 1. And so there was no bread in Bethlehem. Yung pong salitang o word na Bethlehem ay literally house of bread. Beth is house. Kaya house of bread. And there was no bread. Napaka-ironic po. There was no bread in Bethlehem, in the house of bread in Judah. And so, Elimelech brought his family to Moab. Dinala po ni Elimelech ang kanyang pamilya sa Moab. At ito po ang sinabi ng Ruth chapter 1:1, yung kasunod na bahagi. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while
in the country of Moab. And then it says in chapter 1, verse 2, the man's name was Elimelech, his wife's name was Naomi, and the names of his two sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah. And they went to Moab and lived there. Now, mapapansin po nyo na sa chapter 1 verse 1 ay may pagkakaiba sa chapter 1 verse 2. Nasabi doon, sa verse 1, they went to live for a while. And then sa verse 2, and they went to Moab and lived there. Now, they were not supposed to be in Moab. At maliliwanagan po natin mamaya kung bakit. Now, siguro ang kanilang intensyon ay for a while, pero it was not for a while, it became permanent. Because they went to Moab and lived there. Na para bang hindi ka dapat pumunta doon, hindi ka dapat gumagawa ng mga bagay na yon, pero tila man din nabuhay ka na sa ganung bagay. The saying goes, it is one thing to say a person is sinning for a while, and another thing to say that a person is living in sin, and they live in Moab. They live in disobedience. Kaya maganda nga po na ating mahihilantulad na nagplano lang sila na tumira sapagkat walang tinapay o walang pagkain sa Bethlehem. Sandali lang tayong titira pero doon na sila tumira. Na minsan sa ating buhay, Kristiyano, sa ating pagsunod kay Jesus, ay tila man din natotoo na tayo sa pamumuhay sa kasalanan. May isa pa pong bagay na gusto kong ipakita sa inyo sa chapter 1 verse 2 ng Ruth. And the fact that there was a meaning in each name. Ang sabi po doon, the man's name was Elimelech. Elimelech means my God and King. His wife's name was Naomi. It means pleasant. And the name of his two sons were Mahlon, which means sickly, and Chilion, it means consumption. There's always something about the name, kahit po lalo tigit sa mga Hebrew names. At ang sabi nga po doon yung Elimelech ay my God and King. Ang aking Diyos at ang aking hari. Napakaganda. Well, let's not get too hard or judge the family. What do you do when there is a crisis? Kapag dumating ang crisis sa inyong pamilya, bilang ama ng tahanan, anong gagawin mo? And so, Elimelech and his family decided to move out of Bethlehem and they went to Moab. At ito po ay sa Tantia, sa Pagtaya, ay merong 50 miles away or 80 kilometers away. Yung pong Bethlehem at ang Moab. And the decision was a mistake. Not only that, but it was followed by sad experiences. Pero magandang itanong. Magandang pagbulay-bulayan. What do you do when there is a crisis? Tandaan po niyo mga kamag-aaral, there's nothing is wrong with securing food for the family. Walang masama na magkaroon ng pagkain ng iyong pamilya. Bilang head of the family, si Elimelech po, was thinking about the future of his family. Walang tinapay, walang pagkain sa Bethlehem. Kinakailangang maghanap ang aking pamilya at kinakailangang makatagpo kami ng lugar na may pagkain. Magandang pananaw, magandang pag-iisip ng isang padre de pamilya. And so, we can say that Elimelech's concern was reasonable, but his plan of action was unreasonable. But where did Elimelech, Naomi and his children, go when there was a famine of bread in the house of bread? Saan sila nagtungo? The answer, sa Moab. What's the problem with Moab? Bakit po? Tila man din hindi katanggap-tanggap ang kanilang pagtungo sa Moab. Was Moab a safe place? Ito ba isang ligtas na lugar? Now, tatlong bagay po na dapat nating matutunan mga kamag-aral
patungkol sa sinabi ng Diyos patungkol po sa Moab. Number one, ang Moab po ay isang lugar o grupo ng mga tao, isang bansa na hindi nagbigay ng tinapay at tubig sa bansang Israel nung lumabas po sila sa Ehipto. They were hungry, the people of Israel were hungry and they were thirsty. And meron pong kakayanan na tumulong ang mga taga-Moab, pero they did not give water and bread to the people of Israel on their way out of Egypt. Very unmerciful. And God did not like that. Pangalawa po na dapat nating malaman patungkol po sa mga Moabites. The Moabites hired Balaam to speak a curse to the people of Israel. Kinuha po nila si Balaam upang sumpain at ang kumuha po kay Balaam upang sumpain ng people of God, people of Israel, walang iba kundi ang mga Moabites. Kaya sinabi ng Diyos, there should be no treaty of friendship with the Moabites. So there were 3 mistakes of going to Moab. Ano po ang mga pagkakamaling ito? Let's itemize each one of them. Mistake number one, they went to a place where they should not have been. Hindi sila dapat nagpunta sa isang lugar na hindi dapat nilang puntahan. Moab was never a safe place to stay. Pangalawa po mga kapatid. Pangalawa ay mistake number 2, God prohibited His people, Israel, from intermarrying. Deuteronomy chapter 7, verses 3 and 4. Ayaw po ng Diyos na ang bansang Israel ay magkaroon ng pakikipag-asawa sa hindi nila kalahi sapagkat baka sila'y mahawangan ng mga Diyos-Diyos. At pangatlo po na pagkakamali ng pagpunta o pagtungo sa Moab ng pamilya ni Elimelech. Mistake number 3, instead of living or staying for a while, they live there. Doon na sila tumira. Now, ito pong mabigat. While in Moab, habang naroon sila sa lugar na hindi na nila dapat tigilan, a place they plan to live for a while, yet they live there, something happened. Malungkot po. Malungkot na karanasan. Sad experiences. Ano po ang malungkot na nangyari? Habang nasa Moab, si Elimelech at ang kanyang pamilya, si Naomi at ang kanyang dalawang anak, Elimelech and his 2 sons, yung pong kanyang dalawang anak, Mahlon and Chilion, died. Si Elimelech, yung tatay, at yung kanyang dalawang anak, si Mahlon at si Chilion, namatay. Now, makikita rin po natin, mga kapatid, na sinabi rin po sa verse 4 na bagamat namatay sila, ay ang kanyang mga anak, si Mahlon at si Chilion, they married Moabite women, one named Orpah and the other Ruth. Yun po yung nasa verse 4. After they had lived there about 10 years. At yun nga po ang sinabi ng verse 5 na both Mahlon and Chilion also died, and Naomi was left without her 2 sons and her husband. Malungkot ang nangyari habang sila'y nasa Moab, namatay ang asawa ni Naomi, namatay ang kanyang dalawang anak. Elimelech and 2 sons died in Moab, or let me say, in a situation of disobedience habang sila ay hindi dapat naroon. Doon sila inabot ng kamatayan. So now we have 3 widows. Sabi nga po doon sa talatang ating binasa sa verse 4, nag-asawa po si Mahlon at si Chilion. Wala iba kundi si Orpah at si Ruth na Moabita. Kaya 3 na ngayon ang nabalo. Walang iba kundi si Naomi, si Orpah at si Ruth. Now, gusto ko po kayong bigyan ng babala sapagkat masyado nating idiniin ang Moab. Pero mga kapatid, kinakailangan maliwanag po na ito. Na maging maliwanag ito. God is not done with Moab yet. Hindi pa tapos ang Diyos.
Hindi pa tapos ang Diyos sa Moab. There's still a beautiful story that will come out of Moab from a Moabite woman, especially when we study this woman doon po sa Ruth chapter 4. The story of Ruth sa chapter 4. Kaya hindi pa po tapos, bagamat malungkot na sila ay namatay ang tatlong ito, ang ama at ang dalawang anak sa Moab, hindi pa tapos ang Diyos sa Moab. Kaya ang tanong nga natin, can something good come out of Moab? Mula ba sa isang bansa na ayaw ng Diyos na kanilang katagpuin, kaibiganin, at sila po ay magsipag-asawa, wala na po ba talagang magandang mangyayari? Can God still recycle something out of evil? And the answer is yes. Are we judging some nations according to their actions? Minsan. And so go slowly. When we are judging some nations according to their actions, mag-ingat po tayo, magdahan-dahan po tayo, sapagkat just like what I said, para sa bansang ng Moab, God is not done with them yet. Just like you and me, God is not done with you, and God is not done with me yet. So go slowly. God is not done with any one of us. God is not done with that nation or with any nation kagaya ng Moab. Ruth chapter 1 verse 6, nang magkagayoy bumangon siya nakasama ng kanyang dalawang manugang upang siya bumalik mula sa lupain ng Moab pertaining to Naomi at yung kanyang dalawang manugang. And sabi dito sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng tinapay. Jerusalem, house of bread, became house of bread again. Sapagkat nabalitaan po ni Naomi na kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kaniyang bayan, ang Jerusalem, sa pagbibigay sa kanila ng tinapay. There was a restoration of hope or economic restoration. Chapter 1 verse 7 at siya'y umalis sa dakong kanyang kinaroroonan at ang kaniyang dalawang manugang na kasama niya at siya'y yumaon upang bumalik sa lupain ng Huda. Verse 8, at sinabi ni Noemi sa kanyang dalawang manugang, kayo yumaon na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina. Gawan nawa kayo ng magaling ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Verse 9, ipagkaloob nawa ng Panginoon na kay makasumpong ng kapahingahan bawat isa sa inyo sa kanya, sa bahay ng kanyang asawa, nang magkagay kanyang hinagkan sila at inalakas nila ang kanilang tinig at nagsisiiyak. At inalakas nila ang kanilang tinig, nagsisiiyak uli at hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan. Ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. Mga kapatid, nakikita po natin dito na tila meron pang mas idiniin o mas mabigat na sinabi po dito sa New International Version na hindi po natin masyadong napansin sa Tagalog Version. Kasi ang sinabi po sa Tagalog Version, hinagkan ni Orpa at hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan, ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. Sa NIV, ganito po ang sinabi. Then Orpa kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. Makita po yung pagkakaiba. Kaya sa kasaysayan pong ito, si Orpa ay nagpaalam sa kanyang biyanan na si Noemi, si Ruth na natili po sa kanyang biyanan at sumama sa kanyang biyanan na si Noemi. Sa verse 16, Ruth chapter 1 verse 16, but Ruth replied, ang sabi kasi ni Noemi, umalis ka na, ikaw ay umuwi na, bumalik na sa iyong ina. Ang sabi po ni Ruth ay ganito, at ito po'y kilala ng marami
na mga talata dito po sa Aklat ng Ruth. Ang sabi po, "But Ruth replied, 'Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me." Napakaganda pong dedikasyon ni Ruth para sa kanyang biyenan na si Naomi. Kung saan ka naroon, ako'y paroroon. Kung saan ka, kung ah, where you stay, kung saan ka tumigil, doon ako titigil. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Napakaganda pong mga panalita. Speaks of her loyalty to her mother-in-law. Where you die, I will die, even to the point of death. And there I will be buried. Talagang strongest loyalty ng isang in-law sa kanyang mother-in-law. Daughter-in-law sa kanyang mother-in-law. Verse 18, ang sabi ko ay ganito, "At nang makita ni Noemi na mapilit ng pagsama sa kanya, ay tumigil ng pagsalita sa kanya," meaning kay Ruth. Let me give you some takeaways at ang una po nating baon na nais na maipakita sa mga talatang ating binasa ay ito. Ito po ay mga incidental, hindi po itong pinakakahulugan ng mga talataan, pero pumupulot po tayo, kumukuha ng ilang leksyon, bagamat hindi po ito ang pinaka-leksyon sa mga talatang ito. Una po, in-law relationship in the Bible always has a positive experience. If any of us is experiencing an in-law problem or issue, look at the Bible again. Tingnan niyo po ulit ang Biblia. At meron po tayong dalawang paalala sa mga in-laws relationship. Number one, work it out. And pangalawa, never give up on your in-laws. Kung meron pong hindi pagkakaunawaan ng mga magbibiyanan, ng mga magmamanugang, lalaki man ito o babae, sa kanyang manugang o sa kanyang biyanan, dalawang bagay, work it out, kinakailangang ma-harmonize ang relationship. At pangalawa, huwag tayong titigil, huwag tayong susuko na magkaroon ng maayos na relasyon tayo sa ating mga in-laws, sa ating mga parents-in-laws, or sa ating mga son-in-laws or daughters-in-law. Sapagkat in-law relationship in the Bible always has a positive experience. Unang takeaway po yan. Incidental takeaways. Pangalawa po na takeaway natin, we should never give up doing right even when life is difficult. Huwag tayong susuko sa paggawa ng tama kahit ang buhay ay mahirap. Kung kayo po ay sa kalalagayang sitwasyon ni Ruth, what would motivate you to stay with a mother-in-law who could not have a son anymore, who did not have property for you to inherit, who did not even have money? Bakit at ano ang magiging motibasyon mo na makikisama kang patuloy sa isang biyanang babae na hindi na magkakaroon ng anak ng lalaki, na hindi magkakaroon ng mga tinatangkilik na maaaring ipamana, at hindi na marahil magkakaroon ng maraming pera. But one thing na ginawa ni Ruth, she did not give up doing right even when life is difficult. Nilampasan po ni Ruth ang mahirap na buhay, ang mahirap na sitwasyon sa hindi niya pag-iingat, sa hindi niya pag-iiwan sa kanyang biyanang babae, si Naomi. Alam niyo, sa Biblia po, lalo tigit sa Old Testament at maging sa Bagong Tipan, sa 1 Timothy, mahalaga po ang pag-aalaga sa mga babaeng palo. Malaki po ang pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa mga tao na nag-aalaga ng mga babae na iniwan o ng mga lalaki o sino mang balo na
iniwan, namatay ang kanilang asawa. Mahalaga po sa Diyos ang sino mang nagbibigay ng pagpapalaga sa mga tao. Sapagkat alam ng Diyos na nangangailangan po sila ng malaking suporta at napakalaki pong bagay ang ginawa ni Ruth para kay Naomi na maniwala po kayo, mabibigyan ng Diyos ng malaking pagpapala si Ruth dahil lang sa ginawa niya sa kanyang biyanan. Bagamat si Ruth mismo ay isa ring nawala ng asawa, namatay ng asawa. Isa pa pong pabaon o takeaway na makikita po natin sa ating binasa, we should show love and kindness that will not give up no matter how difficult it or the situation might be. Tayo po ay magpapakita ng pag-ibig at kagandahang loob, mabuting asal at hindi tayo susuko na magpakita at patuloy na magpakita ng mga mabubuting bagay. Kahit mahirap o kahit mahirap ang sitwasyon o anumang sitwasyon, hindi tayo susuko. Hindi tayo titigil. Ruth did not give up being with Naomi, no matter how difficult her situation was. Kagaya ni Orpah, pwede na siyang umuwi. Pwede na siyang mabuhay kasama ng kanyang mismong mga kapatid at mga magulang marahil. Pero pinili niya ang sumama sa kanyang biyanan na si Naomi. It was difficult and yet she did not give it up. Hindi niya isinuko ang isang mahirap na mga bagay sapagkat para sa kanya, mabuting bagay ang kanyang samahan at alagaan ang kanyang biyanan. Showing love and kindness that will not give up. Kagaya po ni Ruth, mga kamag-aral, we should not learn to give up when life is difficult. At sana matutunan natin ito sa kwento ni Ruth na hindi natin susukuan ng anumang bagay na mahirap dahil lamang sa ito'y mahirap. Ang totoo po, mga kamag-aral, kapag natutunan nyo ng sumuko sa mga bagay na mahirap at nasanay na tayong sumusuko sa mga bagay na mahirap, madali nang sumuko sa mga susunod na panahon. And so we should not learn to give up when life is difficult. Are we almost giving up today because we are not seeing a light at the end of the tunnel? Kamag-aaral, gusto mo na bang sumuko ngayon? Kasi hindi ka nakakakita ng liwanag sa dulo ng iyong lalakaran. Is your vision of the future blurred? Malabo ang iyong nakikita sa kinabukasan because you do not have a clear vision of tomorrow at nawawala ka na ng. And so when they went back to Bethlehem, people did not believe what they were seeing. Bumalik po si Naomi at si Ruth sa Bethlehem, sa House of Bread, sapagkat dinalaw na ng Panginoon ang Bethlehem. There was no bread in the House of Bread. Now, nagkaroon na po ng tinapay at pagkain at provision sa Bethlehem. Naomi, meaning pleasant, they knew, was no longer pleasant. The Naomi they knew was no longer pleasant. Ang ibig pong sabihin ng Naomi, pleasant. Nung makita nila si Naomi, pagbalik po, galing Moab sa Bethlehem, hindi nila makilala. At ang sabi nga po niya, she told them, na mga kakilala niyang kaibigan niya, to call her Mara, meaning bitter. Mapait. Naomi was a pleasant woman, but now, she is a bitter woman. Dahil sa kanyang naranasan. She told them to call her Mara. She was pleasant, but now she is bitter. Napakabigat po ng naranasan ni Naomi. Chapter 1, verse 22. So, Naomi returned from Moab, accompanied by Ruth, the Moabite, her daughter-in-law, arriving in Bethlehem as the barley harvest was beginning. Sa Tagalog po ay ganito ang pagkakasabi. Sa gayon nagsibalik si Naomi at si Ruth na Moabita na kanyang manugang na kasama niya
na nagsibalik mula sa lupain ng Moab at sila'y nagsidating sa Bethlehem sa pasimula ng pag-aani ng Sibai. And so we can see in Ruth chapter 1 verse 22, we were given a clue of the twist of the story of Ruth. The barley harvest was beginning. O sila'y nagsidating sa Bethlehem sa pasimula ng pag-aani ng Sebala. Makikita po niyo dito yung twist. Yung bumba sa kwento ay parang sila'y malungkot sapagkat sila'y namatayan ng mga asawa. Pero unti-unti na po niyong makikita at the end of the tunnel, the hope that they're gonna be receiving, and it will progress. The hope will progress and it will continue as we unfold, as we open the story of Ruth sa mga susunod na mga kabanata. Is your journey difficult right now? Kung ba'y nasa lugar ng kagaya ng Moab, you're not in a safe place, you're not in a safe environment, you feel so anxious about so many things. What would be the future of a Moabite like Ruth? Ang isa bang mga Moabita na kagaya ni Ruth, ito ba may kinabukasan pa? Like Ruth, and listen to this, kagaya ni Ruth, we should not give up when our ways and days are hard. Kagaya ni Ruth, huwag tayong susuko kapag ang ating mga daan at ang ating mga araw ay mahirap. Bakit po? With God and with God, the best is yet to come. Ito pa lang po ang pasimula ng story of Ruth. And let me give you a preview of the story of Ruth. Si Warren Worsby po, mga kamag-aaral, ay nag-summarize po ng kanyang pagkaunawa sa Book of Ruth in 4 Ws. At ang kanya pong ginawang summary sa Book of Ruth ay yung 4 na W. Una po, Ruth chapter 1 is about weeping. Ruth chapter 2 is about working. Ruth chapter 3 is waiting. And Ruth chapter 4 is about wedding. So ganito po niya sinamarize ang aklat ng Ruth or the story of Ruth. Weeping, working, waiting, and wedding. Now, I am suggesting another preview. And here is my preview titles of the series ng Ruth 1, 2, 3, and 4. And let me submit to you my titles or my preview titles of the series, The Story of Ruth. Story of Ruth, A Journey of Love, Loyalty, and Liberation. So, una po, makikita natin sa unang kwento when a widow became a beggar. Actually, makikita po natin dito sa Ruth chapter 1 na sila ay nabalo, namatayan ng asawa. And yung pong pagiging beggar is we will still see. Mag-overlap po ito sa chapter 2. But I would like to show you that ang chapter 1 po basically is a widow who became a beggar. Ruth chapter 1. At mahalaga po mga kapatid, kagaya ng nabanggit ko kanina na lahat tayo ng mga tao ay lalo tigit binigantiin ng Diyos sa lumang tipan at sa bagong tipan that we should be concerned with the widows. And so, chapter 1 of Ruth, in my title preview, when a widow became a beggar. Sa chapter 2 po natin pag-uusapan sa mga susunod na mga linggo. Ang chapter 2, ang aking pong preview title is When a Rich Man Dated a Beggar. Magandang kwento po ang aklat ng Ruth. So, baybayan po ninyo. Sapagkat makikita po natin kung paano isang mayaman ay nakipag-date sa isang
sa isang nanlilimos. Papaano nangyari? Abangan po ninyo ang ating kwento, Story of Proof. Ang chapter 3 po ay di naman din lalo pang gumanda. And it says, when a beggar made a marriage proposal to a rich man. Ito ay isang nagpapalimos na gumawa ng isang mungkahi upang mapakasal sa isang mayaman. Atin pong abangan sa Ruth, chapter 3. And then chapter 4 ng Ruth. Akin pong isasalaysay at kukwento sa inyo sa the story of Ruth when a rich man married a beggar. Ang gandang kwento at abangan na ang isang mayaman ay nag-asawa at nagpakasal sa isang beggar, sa isang nagpapalimos. At lahat po ito may kahulugan, may malalim na kahulugan, may mga spiritual na kahulugan. Kaya ang akin pong pakiusap sa ating pong pag-aaral sa buwang ito ng aklat, The Story of Ruth. Samahan po ninyo ako upang diskubrihin natin ang the story of Ruth. Tumasa po ako na magkakasama po tayong patuloy sa pag-aaral ng aklat na ito. Let us enjoy the Word of God as we continue to unfold and to learn about the story of Ruth. Mga kaibigan, mga kamag-aral, mga classmates sa salita ng Diyos, marami pong salamat muli sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikipag-aralan ng salita ng Diyos. At umaasa po ako na patuloy po nating maunawan at lalalim ang ating pagkaunawa sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng social media platform na ito. Muli po, ang inyong lingkod ay nagpapasalamat una po sa aking mga kapamilya dito po sa Maniwala. Yung pong Maniwala team na kasama ko noon hanggang ngayon. Salamat po sapagkat kung wala po sila, siguro po ay hindi magkakaroon ng tagumpay ang ating tinatawag na online teaching videos. Salamat po sa lahat ng kasama ko dito sa tumutulong po sa Maniwala. Gayun din po, nagpapasalamat ako sa lahat ng aking kamag-aral na patuloy nagtitiwala at nakikipag-aral ng salita ng Diyos. Higit sa lahat, ang inyong lingkod ay nagbibigay ng papuri sa Diyos sapagkat kung wala siya at hindi sa pamamagitan ng kanyang karunungan, hindi po tayo makapagbibigay ng mga paalala at mga katuruan na nagsisimula at nag-uugat sa salita ng Diyos. Kaya muli po, sa Diyos ang papuri, hanggang sa muli, Jonathan Oriliasan.